Hallelujah, I'm blessed. Knocking at my door today. Are you gonna let it in? Worry wanna steal my joy away. I ain't gonna let it win. It's my best day. I'm a child of God on my worst day. I'm a child of God. Oh, every day is a new day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Let these heartbeat in my chest. Doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I got the problems that I see. Hope is all but gone. When I count the ways you're good to me, you got me counting all day long. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. It doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. It doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. My best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. I got you, Lord. Another church, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got these heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. On my best day, I'm a child of God. My worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. On my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. Doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Um, Church, let us bow our heads and fill our hearts with this song. As Deuteronomy 20, verse 4 says, "For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory." Every day we struggle, but the Lord bless us as we victoriously win in all our struggles because He is with us. So let's raise our hands or put your hands on your heart to feel the song, Ruler of Nations. No majesty that we would look upon Him, despised by men and made to die. No beauty that we ever would desire. Tears of sorrow fill the Savior's eyes. Death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of the grave. Victorious King, Savior of all, risen in glory.
world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow down. I wasn't worthy. I wasn't worthy, so undeserving. Yet you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. I wasn't worthy, so undeserving. Yet you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. One last time, church. I wasn't worthy, so undeserving. Yet you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. Victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, bow down. Victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound. Creation adores you, and we will bow. Creation adores you, and we will bow down. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne, to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God.
blessing and honor, Lord, are the things, Lord, that you need from us, and that's what we're ready to give. Lord, sa umagang ito, gusto namin, Lord, blessing and honor, kapurihan, papuri, paggalang ay bigay namin sa iyo. Truly, Lord, in this humble place, we are here gathered as your children. And we are, Lord, saying, blessed be your name, Lord. Blessing and honor be unto you. So, Lord, allow us, Lord, this day to dedicate our hearts, Lord, to bless you and to honor you through the worship, through the prayers, even through the sharing of your word. Handa mo po kami, Lord, ng lahat na itinalaga mo sa araw na ito ay makamtam namin, Lord, sa pamagitan ng iyong grasya. Truly, Lord, we can sing songs, we can pray, we can read your word. But, Lord, you look at the sincerity from our hearts. Gusto namin, Lord, lahat ng namin nasa puso ay makapuri sa iyo, makapagbigay ng paggalang sa iyo. So, Lord, thank you for the freedom to worship you in this beautiful place. So once again, Lord, we want to say, blessing and honors be unto you. And Lord, as we sing this song one more time, look at our hearts. As we sing, Lord, worship songs from our hearts. Lord, truly, Lord, lahat-lahat ay binibigay namin sa iyo na galing sa aming puso, Lord. Walang pagkukunwari, ito ay katotohanan na nararamdaman namin at gusto namin gawin para sa iyo. So, Lord, allow us to sing that song one more time. Church, let us worship God for a few more minutes as we sing this song again. To our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made. From our hearts to the heavens, for your glory we proclaim. Blessing and honor, glory and power, salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you, shout at your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore
Mike, Mike. Okay. Buksan natin ang ating mga Bible. Tingnan natin kung sino magbubukas ng Bible. Let's open our Bibles to Romans 3. Ini-encourage talaga natin ang lahat na magdala ng Bible para pahalaga natin ang salita ng Panginoon. Okay, makikita natin sa pagdala natin ng Bible, we're ready to do this personal devotion and also sa ating pong simbahan. So, Romans 3, verses 27 to 31. Basahin natin maigi. So, anumang translation meron kayo, Tagalog, English, o anuman, basahin natin. But NIV, sabi, where then is boasting? It is excluded because of what law? The law requires no works. The law that requires work? No, because the law that requires faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of the Jews only? Is he not the God of the Gentiles too? Yes, of Gentiles too. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. Do we nullify the law by this faith? Not at all. Rather, we uphold the law. Ang ganda ng mga verses na ito. Maraming malalim na sinasabi pero susubukan natin na maging malinaw ito sa ating sharing the word later. So good morning sa inyo. Bagong lugar, bagong room. But here we are. So maraming wala, no? Maraming wala dito. But that's okay. Welcome sa mga nanonood sa amin. Thank you for joining us. Okay, so again, we encourage everyone to be partners with DOCC sa mga gawain niya, sa mga gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Ang lahat ng mga ito naman ay kaya natin gawin. Gusto ng puso natin. Pero kailangan, syempre, kailangan ng resources. Ang mga bagay na ito ay mapupunuan natin sa pagiging partners ng ating mga miyembro. So we encourage everyone na hindi lamang sa inyong dasal, sa inyong attendance, sa mga ginagawa niyo sa church, kundi maging sa sa pagbibigay natin. Doon kasi natin nasusuportahan ang church. So we encourage you. At meron naman tayong mga ways of giving. Sa mga nanonood natin, alam naman nila lahat. Alam natin kung ano ang dapat natin gawin. So, yun lang po. Just a short encouragement. Lalong-lalo na po, mayroon tayong outreach na talagang nakasalalay sila sa atin. Sa support natin. Kung wala tayong pagtulong sa kanila, napakahirap po. Mahihirapan sila. Maraming imposibleng bagay na mangyayari doon. Pero nandyan po kayo. Okay. So, good morning once again. And before we share the word, let's go around, shake hands, say hello, everyone. Well, let's welcome lahat. Go around as much as possible. Mag-ano tayo? Hindi ka kailangan yung mic, no? Ano pala? Dali lang po, ano? Ano yun natin? Pandarin natin. Ay, thank you, Steve. Thank you. Okay, so let's share the word bago tayo bago ang lahat. Katapos ng magandang worship at ating pagdarasal. Okay, tingnan natin. Ayan, continue opening your Bible. So, meron po tayong ngayon? Meron naman tayong slide. Okay. Sa sa ating mga Kristiyano, kailangan malaman natin talaga ang posisyon natin sa harap ng Panginoon, sa church. Kailangan alam natin kung ano ang dapat nating paniwalaan, ano ang dapat nating ilagay sa puso natin. So, yun ang pag-aralan natin ngayong umaga, paano ba kumilos ang grasya ng Panginoon?
Grace of God is yung binigay niya sa atin ng libre na wala tayong ginawa, wala tayong katangian. Para yon ay tinatawag nating deserving tayo. So yun ang ano natin, basahin natin. Kasi nga, ang mga Kristiyano ay dapat manatiling humble, mapagkumbaba. Although, siguro alam niyo na, alam natin lahat na tayo ay maganda ang posisyon natin sa Panginoon. Kasi nga, mga anak niya na tayo eh. Pagka-anak ka ng Diyos, talagang lahat ng bagay na pangkasalukuyan na gusto niyang ibigay sa atin, matatanggap natin. Mga blessing, goodness, favors from above. Tapos meron pa siyang pangako sa atin na yun ay pinakasukdulan ng hinihintay natin kung hindi ang eternity with God. Yun ang inaano natin, inaasahan natin mga Kristiyano. Despite those thinking, minsan kasi parang nagiging mataas na ang mga Kristiyano. I'm not saying anyone here na ganito. Kasi yun po ang general idea. Ang mga Kristiyano ay blessed na sila, anak na sila ng Diyos, malapit na sila sa Diyos. Kaya ang nangyayari, parang sinasabi nila, ako ay nandito na ngayon kasi sa sarili kong kakayahan, kasi mabait ako, kasi mabuti ako. O kasi marami akong kakayahan, marami akong ginagawa sa church. Pero kasi, ang lahat na ito ay hindi naman ibibigay sa atin ng Diyos dahil nga doon sa mga bagay na yun. Kaya binigay lang sa atin ng Panginoon, tinawag niya tayong isa-isa para lumapit sa Kanya. Tapos na-born again tayo. Tayo ngayon yung mga anak ng Diyos. So wala talaga tayong maipagmamalaki. Ang kailangan natin talaga ay ang pagpapakumbaba na recognizing hindi dahil sa Kanya. Kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo dito. At malalaman din natin ngayong umaga kung paano siya kumilos. Kaya nga babasahin natin ngayon, ang sabi, can we boast? Meron ba tayong kailangan ipagmayabang? Meron ba tayong kailangan ipagmalaki? That we have done anything to be accepted by God. Yun ang tanong natin sa sarili, tinanggap ka ba ng Diyos dahil sa'yo? O yung iniisip natin, tinanggap ako ng Diyos kasi maganda ako, mabuti ako, marunong ako, marami ako magagawa sa church. Ang sabi ni Jabe sa Romans yan, sinabi, no, hindi. Yan. Wala kang mapagmamalaki o ginawa, kaya ang sabi that we have done anything para tayo'y tanggapin ng Diyos. Wala po tayong talagang ginawa. So tinawag muna tayo, hinipo ang puso natin ng Panginoon, tapos doon tayo ngayon naniwala. Pero bago pa man tayo maniwala, tinatawag na tayo ng Diyos. Kaya lahat sa atin ay may plano ang Diyos. Okay? So yun, tinawag muna tayo, tinulungan ng Diyos na mabuksan ang puso natin, kaya sa Kanya lahat ng gagaling. Hindi ba? Because our justification is not based on obeying the law. Okay? Tayo daw ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon, napawalang sala. Kasi nga sinabi yun ng justification. So lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi, wala ni isang mabuti sa mundong ito. Lahat ay mapupunta sa kapahamakan. Kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa grasya niya, tinulungan niya tayong maligtas. Kaya ang pagliligtas ng Panginoon ay galing sa Kanya. Ang ginawa lang natin talaga ay tumugon tayo, naniwala tayo. Okay? So ngayon, merong napag-aralan natin last time na merong binigay ang Panginoon ng mga kautusan. So aside from 10 Commandments, marami pang ibinigay ang Diyos na dapat sundin, ganapin ng isang mananampalataya sa Panginoon. So ang sabi, yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, hindi dahil nasunod natin ang batas. Kasi walang nakasunod ng perfect eh. So again, I'm going to remind you, pag sinabi ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya, hindi 90%, 85%. Kailangan 100%. Nothing is acceptable to God kung hindi mo masusunod ng buong-buong yung pinapagawa niya sa atin. Kaya nga yung lahat ng 10 Commandments, lahat ng inutos niya, kung meron tayong nadaplis na pinakamaliit, yun pa rin ay kulang sa mata ng Panginoon. Kasi bakit? Bakit ganun kataas ang standard ng Panginoon? Because He's holy. He's perfect. Paano mo, what would you expect from a perfect God sa kanyang sa kanyang sumusunod sa Kanya, sa mga believers niya, kundi perfect din. Kasi He wouldn't be perfect anymore if He requires 90% o 80% o maski na 99%.
Okay, so napawalang sala tayo ng Panginoon, we receive justification hindi dahil sa pagsunod sa utos niya. It is based on faith. Ayun, ang liit-liit nun, yung kapirasong sentence na yun, it is based on faith. Dahil naniwala kayo. So yun naman hinihintay sa atin ng Panginoon, maniwala lang tayo na ang Diyos ay, si Kristo ay namatay para sa atin, para sa ating kasalanan. Yun lang paniniwala natin by faith. Okay? Doon mag-uumpisa ngayon na ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga tayo ay justified. Ang justification, pagwawalang sala, hindi ka natatanggap ng kaparusahan, ay dahil naniwala tayo. It is based on faith. Okay, ngayon, kung napawalang sala na tayo, katanggap-tanggap na tayo sa Panginoon, ngayon, ang katayuan natin sa Kanya ay tama na, wasto. Ibig sabihin, nalulugod na ang Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya, we are made right with God. Before, we're not acceptable to God dahil sa kasalanan natin. Kailangan aminin natin, pag-aralan natin, matutunan natin na kung hindi tayo naligtas, tayo ay masakit ang ating kalalagyan. Kasi nga, dahil sa kasalanan natin. So wala tayong makakatwiran na mabait naman ako. Wala naman akong napeperwisyo. Ang sabi ng Biblia, ang kabaitan mo ay kulang. Kasi nga hindi naman perfect ang kabaitan mo. Kaya kailangan natin, righteousness is not being good. Okay? So we are made right with God through faith and not by obeying the law. Ibig sabihin po noon, yung hindi ikaw ay naging kalugod-lugod sa Panginoon kahit hindi mo nasunod ang lahat ng pinag-uutos. Yon, kahit hindi mo nasunod. Kasi lahat ng tao ay walang nakasunod perfectly. Pero we are made right with God. Okay? Ano nga ibig sabihin ng we are made right with God? Paano tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? We are made right with God. Buksan natin sa Acts 13:38 to 39. Brothers, listen. Kailangan, pag sinabi ng Bible, listen. Hindi lamang kayo makinig, kundi paniwalaan nyo, tanggapin nyo na ito ay totoo. We are here to proclaim that through this man, Jesus, there is forgiveness for your sins. Okay. Importante po yan na tayo'y napatawad ng Panginoon, hindi dahil tayo nagkumpisal, inamin natin, lahat yon. Kasi nga, kung aaminin natin ang kasalanan natin, nagawa natin, yun pa rin ay kulang. Meron pa rin kaparusahan tayo. Inamin lang natin ang kasalanan natin. Pero kaya kailangan natin si Jesus dahil sa Kanya ay pinatawad at nilinis tayo. At inalis na yung kaparusahan natin. So nakita nyo gaano kaganda talaga ang kay Kristo. Sabi niya, we are here to proclaim through this man, Jesus, there is forgiveness for your sins. Okay? So tandaan po natin, maniwala tayo, huwag tayong magpadala sa kahit kaanong katuruan. Walang makakapagpatawad ng kasalanan natin, kahit sino. Walang taong makakapagpatawad ng kasalanan natin. Unang-una po, pag gumawa tayo ng kasalanan, it's foremost, number one, it's against God. Kahit yun na ginawa mo against someone, minura mo isang tao, sinaktan mo siya, inergabyado mo siya, the end of it, sa Diyos pa rin tayo nagkasala. Foremost, yun ang sinasabi ng Biblia. Ano ang gawa natin? It's a sin against God and also a destruction to our fellow men. Kaya nga, sinasabi si Jesus lang, there is forgiveness for your sins. Paano pa ba natin magiging complex yan o napakahirap? Ang kailangan lang natin ay maniwala na si Jesus Christ, pinagbayaran niya ating kasalanan, kaya tayo'y napatawad ng Panginoon. Okay? Everyone who believes in Him is made right in God's sight. Ayun ang pinapag-aralan natin kanina. Sabi, so we are made right with God through faith and not by obeying the law. Ngayon, ang sabi, sa Acts 13, verse 39, everyone who believes in Him is made right in God's sight. Ang ganda po, no? Okay, so no membership, no nothing, no payment,
no requirement, no skills, para tayo'y maging katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon or so that we can be made right in God's sight. Everyone who believes, lahat lang ng maniwala. Everyone po. So this is no category, no gender, no citizenship, nothing. All we need to do is believe that Jesus Christ died for our sins, maniwala tayo sa Kanya, yun ay isang daan na katanggap tayo sa harap ng Panginoon. So doon sa mga nanonood po, siguro po nakikita niyo ang scripture na ito, kung gaano kalinaw, gaano kasimple ang ating pong justification to be made acceptable to God. And that is to believe in Jesus Christ. Okay? Kaya nga ang sabi dito, although mahirap yung huli, no, sabi, something the law of Moses could never do. Kasi nga ang mga law ay pinadaan lahat kay Moses. Yung 19 Commandments and all others. Tapos yung mga inutos pang additional doon sa Old Testament, walang nakasunod kahit po sa New Testament. So ibig sabihin, yung pagiging right natin sa mata ng Panginoon ay hindi nagawa ng batas. Totoo naman, ang ibig sabihin, no, ang talinhaga nun, kung susundin mo ang batas, para ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon, mali, kulang, hindi pwede, imposible, hindi kaya. Okay? So, everyone who believes in Him is made right in God's sight. Okay? Kaya nakakataka po, bakit napakahirap sa ibang tao na maging Kristiyano, maging believer? Kasi nasa isip nila, ang dami nilang gagawin, gagampanan, ibibigay, o makakamtan bago sila ay maging Kristiyano. Ang sabi dito, maniwala ka lang, ikaw ay katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Hindi ba? Di ba ang ganda nun? Paano pa natin babaliwalain ang ating relationship sa Panginoong Jesus? Okay? So makikita po natin sa New Testament, ang lahat ng itinataas ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang kailangan. Siya lamang ang paraan, daan, katotohanan para tayo makarating sa langit. Okay? So are made right with God. Lalong-lalo na po sabi sa Ephesians 2:8-10. It is by grace you have been saved through faith. Okay? So nakikita niyo po, ginamit dito through faith. Kanina ang sabi, when you believe. So kung ikaw ay naniwala o nanampalataya, halos pareho ang tinutugon, ang pinapahiwatig sa atin. It is by grace you have been saved through faith. So it's not because you're a Filipino o kung ikaw man ay Australiano, ikaw ay maganda, ikaw ay graduate ng kung ano-ano, marami kang alam, marami kang skill. No, hindi lang. Sabi, it is by grace. By grace po is something tinanggap natin na hindi natin pinagpaguran, pinagtrabahuhan. Ang totoo, undeserving tayo. Undeserving tayo. Na simple na lang, mapunta tayo sa langit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Okay? So we are undeserving, kaya tayo po ay naligtas. So makita niyo po, ang tanong kanina dun sa sa binasa natin, can we boast? Meron ba tayong maipagmamalaki? Can we boast? Can we brag meron ba tayong dapat angkinin na nagawa natin? Okay, sabi, it is grace. Grasya ng Panginoon. So ang Panginoon ang unang kumilos, mahal ko ang anak ko tong si Lynn. Bagamat siya noon ay malayo sa Diyos, hindi niya kilala masyado ang Diyos, maaaring meron siyang information sa Diyos, pero mahal ko tong batang ito, kaya gagawa ko ng paraan para siya ay magkaroon ng opportunity na madinig niya ang Ebanghelyo. So gumawa nun. Kung tatanungin ko, Lynn, hinahanap mo ba ang Diyos noon? Maraming hindi. No, kilala mo lang siya, pero hindi yung kamukha ng ginagawa mo ngayon na talagang gustong-gusto mo siya. Makilala, gustong-gusto mo ang Biblia. Maaring meron kang informasyon. Pero gano'n ang gumawa ang Panginoon. Nagpadala siya ng mga tao sa paligid mo na hindi mo plano noon na makausap. Nagpadala siya ng mga opportunities na ikaw ay maka-attend ng Bible studies, nagpadala siya ng mga opportunities na dumami yung kasama mo na nagkaroon ng pagkakataon makadinig ng Ebanghelyo. Gumamit siya ng mga tao. So, ganun din po ang nangyari sa inyo.
hindi lamang kilin, kundi sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia na binigyan kayo ng opportunity, ma-meet yung mga taong yon. Magbuhat nun, nung pinanganak kayo, wala naman kayong pangitain or na may nagsabi sa inyo, makikilala niyo si ganon, nung kayo ay bata pa, nung kayo ay dalaga pa. Pero dumating na lang sa buhay niyo. Ganon din, si Therese, si Sandy, lahat kay Sandy, kaya nandito ka. Suddenly, di ba, ito'y pagkakataon na mayroong plano sa iyo ang Diyos. Kaya tayo magkakasama ngayon. So, yun lang po, mga example na tinawag ko sa inyo. Pero lahat po tayo ay naligtas at gumawa ang Panginoon. Kaya ang grace ay sa Kanya. Kaya wala tayong maipagmamalaki talaga. Okay? And this is not from yourself. It is the gift of God. Ayan na nga eh. Grace, tapos gift. Makita nyo, gumagamit ang scripture ngayon ng mga different terms, pero at the same time, pare-pareho yun eh. Di ba, grasya, ibibigay sa iyo na hindi mo binili, hindi mo binayaran. It's a gift of God, galing sa Panginoon. So, ang salvation po ay galing sa Panginoon. Ganun din po ako. Wala akong idea na yung pamumuhay ko noon, suddenly, may nagyaya sa akin, umatin ng church, na pinagbigyan ko lamang, tapos nadinig ko, tapos nag-umpisa magbasa ng Biblia, marami akong hininto, marami akong mga practices noon na mali sa pagsamba ng Panginoon, kala ko totoo. So yun, nangyari yun sa akin dahil ako'y mabuti, hindi, masama nga ako noon eh. So binigyan ako ng regalo ng Panginoon, binigyan ako ng grasya, at ngayon, nakilala ko na siya. So, wala akong mapagmamalaki. No one can boast. So, nandito po ako sa harap nyo, maaring sama-sama tayo na dito sa simbahan na to, pero hindi dahil sa nakaraan ko, hindi dahil sa kakayahan ko, kundi sa grasya ng Panginoon, sa binigay niya. Ganon din po sa inyo. Lahat kayo ay binigyan sa atin ng grasya ng Panginoon. So, pahalagahan natin ang ating salvation. Pahalagahan natin ang binigay sa ating grasya ng Panginoon. Okay? So, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Again, nothing from us. Naniwala lang tayo. Naniwala ako at doon na nag-umpisang pumasok ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Okay? Ang sabi dito, for we are God's handiwork. Alam niyo ba yung handiwork? O sa ibang translation, ang sabi diyan, masterpiece. Ibig sabihin, ikaw ay ginawa ng Diyos na napakaganda, na perfect na siya lamang ang gumawa sa iyo. Ibig sabihin, yung puso mo, yung salvation mo, yung relasyon mo sa Panginoon, yan ay pinlano ng Panginoon, God's handiwork. Kaya nga makikita nyo, examinin nyo po yung bakit kayo napunta dito. Bakit nyo nakilala si ganon? Bakit kayo naka-attend na ng discipleship group? Bakit napabilang na tayo lahat sa DOCC? Yun ay pinalo ng Panginoon. 10 years ago, 20 years ago, wala tayong idea na magkakilala pala tayo. Magkakasama-sama tayo, lalo na po kami nasa Sydney, tapos karamihan sa inyo nasa Canberra. Imposible, unlikely na magtagpo-tagpo tayo. Kasi nga, handiwork, pinlano ng Panginoon. Kailan niya pinlano yun? Malalaman natin, kung babasahin natin sa huli, pinlano ng Diyos na kayo ay kasama sa church na ito. Example lang po, hinandayan ng Diyos bago pa natin maintindihan. Ang sabi nga, in advance for us to do. Ibig sabihin, hindi pa pumasok sa isip natin. Hinanda na ng Panginoon. Ayan. Kaya nangyari yon, kumikilos ang Diyos, wala pa tayong idea, iba ang focus natin, iba ang attention natin, pero gumagawa na ng Diyos, pinagduduktong niya yung events, opportunities. Kaya, makikita nyo, nasaan saang lugar tayo, iba ang ginagawa natin. Suddenly, we're here, together. We are proclaiming the grace of God, that we are believers of Christ, and we are now worshiping God. Bakit natin dinidevote ito? Siguro nga, kung magagawa natin every week, we can do that. Pero nga, magkalayo ang ang sitwasyon natin. Pero yun ay ginawa natin
Dahil yun ay gusto ng Diyos. Ngayon, kung tayo po isave, ito ngayon ang importante. So, hindi dahil tayo mabuti, kaya tayo naligtas. Ulitin po natin yan. Pero, ito ang importante na gusto ko maintindihan nyo. Hindi dahil sa kabutihang ginagawa natin, kaya tayo tinanggap ng Diyos. Pinatawag niya tayo dahil yung kabutihang ginagawa natin sa Diyos noon ay imperfecto. Kulang. Kulang yon. Bagamat maganda na sa atin, katanggap-tanggap, kulang. Kasi nga perfect. Kasi noon, kahit nga gumagawa tayo ng mabuti, meron pa rin tayong mga kasamaan, pagdaplis, mga masasamang bisyo, masamang pag-uugali, maitim na puso. So, hindi po talaga tayo naligtas. No? Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo ka-generous, kahit gaano tayo maganda ang intensyon natin. Okay? So, kailangan talaga natin ang grasya ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? Pamamagitan ni Jesus. Ngayon, pag tumanggap na tayo, pag tayo'y Kristiyano na, inaasahan naman na gumawa na tayo ng mabuti. Yun na, nagiging big factor na ngayon yung doing good works. Kasi nga Kristiyano na tayo. So, doon ngayon papasok yung sinasabing, kailangan ngayon mag-produce ka na ng good works. Kinuha ka ng Diyos dahil marami kang ginagawa, dahil hindi ka maraming ginagawang mabuti, pero pag kinuha ka na ng Diyos, mag-uumpisa ka nang gumawa ng good works. Ayun, do good works. So, makita mo, plano ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ikaw ngayon ay magpo-produce ng good works. Kaya ang ginagawa natin, ang pagbabasa ng Biblia, that's good works. Ang pagsuporta sa church, pag-attend sa church, yan po ay good works kasi masasabi natin good works yun kasi pleasing unto God. Ang pagkanta, ang pagtugtog, ang pagluluto, ang pagsiset up, lahat po yan good works, maski ang pagsiset up ng camera. Sa ating po mga nanonood, lahat po ng ginagawa niyo kay Kristo, lahat ng ginagawa niyo para mapurihan ng Panginoon, that's considered good works. Okay? Ngayon, pag sinabi naman good works, ang Bible naman ay binibigyan tayo ng mga halimbawa na dapat nating gawin. Tinatawag na mga bagay. So, buksan natin ngayon ang Biblia. Alamin natin yung ano ba mga ehemplo binigay sa atin ng Bible para masabi nating good works yun. Mabuting gawa sa harap ng Panginoon pagkatapos nating maborn again. Okay? Kaya nga po, di ba, imposible na isang Kristiyano ay hindi gumagawa ng mabuti. Imposible po. Dahil kung ang isang Kristiyano, tinatawag niyang Kristiyano siya, pero hindi siya gumagawa ng mabuti, hindi siya talaga tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano gagawa ng mabuti. Magiging automatic yon. Yun ang hinahanap ng puso mo. Yun ang iniisip mo. Yun ang focus mo. Okay? Tingnan po natin ang mga example ng mga good works. Mahaba po itong listahan ito, pero magandang, hindi po ito nasasakop ang lahat ng mga good works na kailangan natin gawin. Pero ito ang mga example na binigay ng Bible. Okay? Love must be sincere. Ngayon, ang pag-ibig mo ay malinis, sincere, walang hypocrisy, walang pagtatago. Love must be sincere ngayon. Ayaw mo na ng masama. You hate what is evil. Ang pinangahawakan mo ay mabubuti na. Yun ang fina-follow mo, yun ang doon ka na subscribe. Okay? Be devoted to one another in love. Kaya nga tayo dito ay ang pinagdadasal natin ang bawat isa. Okay? Iginagalang natin at sinusuportahan natin. Pag may nangangailangan ng dasal, nandun tayo, nagdarasal tayo. Pag nasira yung pinto, kailangan palitan ng kandado, nandun, may tumatakbo. Nagpapalit ka. Kasi yung mga devotion natin sa bawat isa sa atin, pag may sakit, dinadalaw natin sa ospital. At ang mga si Mayang nun, dinadalaw niya isang kapatira natin kahit siya mag-isa. Yun yung mga devotion, yung pagiging natin, malapit, matatag sa bawat isa. Okay? Hey, honor one another above yourselves. Mas mataas ang tingin natin kaysa sa ating sarili. Never be lacking in zeal. Yun, gigising tayo ng maaga.
pursigido tayong gawin ang gawain. Ihanda lahat nito. Kayo nga, di ba, Friday, kailan kayo nag-practice ng Friday? Nagpa-practice na kayo. You have the zeal to do what God wants you to do. Keep your spiritual fervor, serving the Lord. Ayun na ngayon ang desire natin, paglingkuran ng Panginoon. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kahit anong nararamdaman natin, hindi tayo nawawala ng hope. Sa bagkos, nagdadasal tayo. Okay? Share with the Lord's people who are in need. Ayun na, kaya nagiging mas generous tayo. Not only in church, pero na-experience nyo na mga natatanggap nyong kabutihan sa kapatiran nyo. Yung mga sinishare nila, mga pinapahiram nila, yung mga binibigay nila sa atin. Practice hospitality. Before, ayaw natin ng mga tao, ayaw natin ng crowd, ayaw natin mga kapatiran. Pero ngayon, we want people to be with them and them to be with us. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga fellowship, ng mga pagsasama-sama, or sometimes we host people to come to our house so we can have Bible study. Yun po ay hospitality. Okay? Ilan sa inyo ang napakahirap ng verse 14? Pagpalain mo na, bless mo, tulungan mo ang mga kaaway mo, those who persecute you, yung mga galit sa'yo. Okay? Hindi ka na sumasagot ng pabalang, hindi mo na sila minumuran, hindi ka mukha noon, galit ka, lumalabang ka, nakikipagyera ka, pero ngayon, you bless and you no longer curse them. So this is doing good. Rejoice with those rejoice, mourn with those mourn. Magaling tayo dyan. Makisama tayo, nakikipagsaya tayo kung kailangan makipagsaya, kung kailangan makipagluksa, we are ready to do that. Live in harmony with one another. Sabi natin yung verse 16, paano po yan? Hindi ko na po nakikitang laging supportive ang lahat ng miyembro. Hindi naman po lahat ay agreeable sa mga ating desisyon, sa ating pong naplano. Living in harmony with one another doesn't have to have, kailangan uniformity tayo. Kailangan uniform ang sagot, uniform ang ating agreement. Hindi po. We can still be in harmony with one another with different opinion, with different views sa mga bagay. Pero hindi yun ang nagiging cause para tayo mag-away. So napansin nyo ba, yan po ang pinopromote natin sa DOCC, harmony. Harmony. Kasi nga, maliit pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang tayo, paano natin ma-encourage ang iba na umattend ng church? Sumama ng Bible study kung hindi nila nakikita ang harmony natin. Kaya nga, natutuwa ako sa fellowship ng DOCC Canberra, yan po ay talagang nadi-display yung harmony, yung pagkakaisa. Kahit po kolektahin ang telepono, okay lang yun. I-surrender mo na ang telepono. So, you're still okay yun. In harmony, you agree. Dahil yun nga ang napag-anuhan nga ng mga namumuno natin na yun ang dapat gawin. But there is still harmony. Maybe some of you are not in agreement with that. But you submit because you want peace, harmony with one another. Do not be proud. Ito, wala naman ako nakikita dyan. Willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Okay? Lahat tayo, tinatanggap natin. Whether ang isang tao dito, ano man ang posisyon niya sa buhay. May trabaho, walang trabaho, malusog, may sakit, anumang nasyon. Kaya nga siguro darating ang panahon na hindi lamang tayo purely Filipinos. Tayo po ay makikihalo, tatanggapin natin ang lahat ng gustong sumama sa ating church dahil sila ay nananampalataya rin kay Kristo. Do not be conceited. Okay? Ang nasa worship natin, hindi sila tumatayo diyan kasi maganda ang boses ko, magaling ako mag-gitara. No, they're doing that because they want to serve the Lord. They want to sing for God. Okay? Ayan na naman po. Do not repay anyone evil for evil. Maganda to. Tinulig talaga namin yung Bible study ng Monday, di ba? Huwag kang gaganti. Huwag mong gagantihan ng masama. Be forgiving. Okay? Be careful to do this, to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
So makita niyo po, ang peace ay nakadepende sa inyo as it depends on you. Kasi paano ka hahanap ng peace sa iyong kapwa kung ikaw ay hindi nagbibigay ng peace? Hindi ka ready magbigay ng peace. Kaya nakadepende yon sa inyo. Do not take revenge. Paano, bakit minsan inuulit ng Bible, pinapalitan lang ang term? Kasi ibig sabihin nun, ano yun, gusto nang ine-emphasize ng Bible. Kasi sabi niya, do not repay. Tapos dito, do not take revenge. Di ba? Parang inuulit yun talagang pag gusto ng Diyos na malinawan natin kahit iba-ibang termino, ay makuha natin ang mensahe. Do not repay anyone evil for evil. Do not take revenge. Leave room for God's wrath. Ito po ang pinaka-ano talaga eh. Itong motivation na para wag na tayong gumante. Do not revenge. Do not repay evil for evil. Kasi ang Diyos ang maghihigante para sa atin. Leave room for God's wrath. Ang galit ng Panginoon ay ibubuhos naman yan sa mga nag-aagabyado sa atin. So bakit pa tayo gagante? Bakit pa tayo kailangang pagbayaran ng kapwa ay nakaperwisyo sa atin? Kasi iwanan na natin sa Diyos. Siya ang magbibigay nito. Ang sabi niya, it is mine to avenge. I will repay, say the Lord. I will repay. I will repay. Pag sinabi ng Diyos, akong maghihiganti sa iyo, asahan natin na gagawin niya yon. Hindi man sa pangkasalukuyang buhay, yun ay gagawin niya pag ang lahat ay humarap sa Kanya sa paghuhusga. Okay? Kaya yun na siguro the greatest motivation for us not to repay evil with evil, knowing God sees everything, nakikita niya lahat. God knows everything. God hears everything. So kung yun pa ang mangyayari, maging panatag na tayo na ang ginawa sa atin, ng kapwa natin ay huwag gantihan, ibigay sa Panginoon ang paghihiganti. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Para daw po matitinag siya. Ang ibig sabihin ng malalim na yun para kang naglagay ng uling sa kanyang ulo na siya mismo ay nasunog dahil sa kanyang maling pag-aakala sa iyo. Maiintindihan niya yung init na yon, na yung kabutihan mo pala ay ginagawa niya sa iyo despite you doing bad against them. Okay? So yun ang ipagpatuloy natin, although ito po ay inaamin natin napakahirap niyan. Enemy mo na siya, papakainin mo pa siya, gagawan mo pa siya ng mabuti. Okay? Do not overcome by evil, but overcome evil with good. So ano man nangyayaring masama sa mundo natin, sa ating relasyon, sa ating pong mga personal na buhay, huwag nating gagantihan ng masama ang masama. Okay? Leave it to God. Okay? So ito pa mga example na binigay ng Bible, pero hindi naman lahat ay nandiyan na. Ito po yung sinasabing, itong gawin nyo. These are example of doing the good works. Okay? So, kung lahat ng ito ngayon ay tama ang ginagawa natin, tayo ay lahat ng kakayahan natin, sinisakatuparan natin na maganap yan. Ang nangyayari ngayon sa atin, tayo po ay namumuhay ng banal. Okay? Ang pamumuhay po ng banal ay hindi yung wala ka ng kasalanan, kung hindi may desire ka na gumawa ng mabuti despite na the presence of evil. Ganon. Despite ng mga kasamaang nagagawa sa atin ng ating kapwa. Kaya ang sabi po sa 2 Timothy 1:9, for God saved us and called us to live holy life. Yan. Dapat maintindihan to ng bawat Kristiyano. Siya ay naging Kristiyano, siya ay naging believer. Tinawag siya na para mamuhay ng banal. Okay, it's not perfect, it's not sinless. Kundi ang desire mo ngayon ay sumunod sa Panginoon, lumayo ka sa gawa ng kamunduhan, although hindi ka pa magiging perfect, but yun nagpupursige ka na mamuhay para sa Diyos, yun ay living holy life. At ginagawa mo ang gusto niyang gawin,
hinihinto mo ang ayaw niyang gawin mo, ipagpatuloy mo pa. Okay? He did this not because we deserve it, but because that was His plan from the beginning of time. Yon, sinasabi ko nga kanina, na handiwork tayo ng Panginoon, prepared for us in advance. So, plano ng Diyos na tayo ngayon ay nandito. Plano ng Diyos. Hindi ito ay inisip mo kasi balikan nyo ang nakaraan nyo, wala kayong desire na gawin ang ginagawa nyo ngayon, pero may plano ang Diyos from the beginning of time. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak, meron ng plano ang Diyos, kaya si Cha, bago pa siya ipinanganak, meron ng plano to si Cha, one day, she will live in Canberra, she will meet the people in Canberra, she would attend Bible studies, become part of the church, become a faithful members. Yun ay bago pa. Okay? Sinabi ng Biblia, ang lahat ng nangyari sa inyo, bago pa kayo pinanganak. Sabi nga, before the beginning of time. Bago niyo pa naisip, bago po pumasok sa isipan nyo, to show us His grace through Christ Jesus. One day, lahat tayo ay magkakaroon relasyon kay Hesukristo, kaya yun po ang ebidensya na yan ay pinlano ng Diyos. Plano ng Diyos. Okay? So, ano mang plano ng Diyos ngayon, kailangan, dahil although naganap na ibang plano ng Diyos, meron pang plano na hindi natin alam. May mga plano pa, baka may gagawin pa tayo, may involve pa tayo kung saan-saang ministry, meron pa tayong kakausapin. So, kailangan malaman natin ang plano ng Diyos. Importante po yan. So, kung alam natin ang plano ng Diyos, bakit ka magpaplano ng bagay na hindi natutugma sa plano ng Diyos? Yun ang tanong ngayon. Halimbawa, plano ng Diyos na ikaw ay manatiling Kristiyano hanggang sa kanyang pagbabalik, bakit ka magpaplano na mamuhay ng masama? Example lang po yun. So, kailangan natin, alam natin, paparamdam naman ng Diyos sa iyo kung anong plano niya. Remember, ang plano ng Diyos na gusto niyang gawin sa buhay mo, pag ginawa mo yun, meron kang peace, meron kang komportable kang gawin, hindi ka nag-aalanganin, kasi ipaparamdam sa iyo ng Diyos yung God will make it possible for you to feel it. Kaya nga ikaw ay magsasubmit. So, marami tayong plano, pero may plano ang Diyos. Okay? Remember, marami tayong plano, pero may plano ang Diyos. So, ang ano ngayon natin, ang prayer natin is for God to reveal unto us His plan. Hindi naman i-reveal talaga sa inyo ng Panginoon. Ano ang sinasabi ngayon na ang idea na may plano ang Diyos, marami kang plano, ang ibig sabihin nun, ipagdasal mo lahat ng plano mo. Ipagdasal mo kasi maaring yun ay hindi tugma sa plano ng Panginoon. Maaring yun lang ang desire mo, yun lang ang gusto mo para sa pamilya mo, yun ang gusto mo para sa career mo. Pero may ibang plano ang Diyos. Kaya kailangan, pag nagplano tayo, bago tayo magdesisyon, pagdasal natin. Lord, tulungan mo ko. Hindi, nahihirapan ako mag-decide. Ito ba ang gusto mo? Ito ay gusto kong mangyari ngayon. Pero ito rin ba ang gusto mo? Ito rin ba ang plano mo? Kasi nga, ang sabi po, you can make plans, but the Lord's purpose will prevail. Ito po ang matindi. Napakatindi nito. Kung isipin niyo po, Proverbs 19:21, ito lang, pag anuhin mo, isipin mong maigi. Marami kang plano at gustong mangyari. Pero, ang purpose ng Diyos ang magpe-prevail. Yan po ang magpe-prevail. So, ano mang gawin mo na gusto kong mangyari yun, gusto kong puntahan yun, gusto kong gawin yun, pero merong ibang purpose ang Panginoon. Ang sabi, will prevail. Ibig sabihin, yun ang mananaig. Yun ang magaganap. Yung plano at purpose ng Panginoon. Kaya minsan, nakikita niyo po na may pinagbaladasal kayong isang bagay matindi. Lord, give me this or help me do this. Help me achieve this. Tapos, hindi niya tinutugon. Tapos, meron siyang nag-iibang tugon. Meron siyang nag-iibang sagot. Kasi nga, yung purpose niya ang mag-prevail. Yun pa rin.
Kasi nga, hindi na siya Diyos kung hindi yung gusto niya ang masusunod. Kung siya ay magsasubmit sa gusto ng tao, kahit yung gusto ng tao ay masama, hindi mapapabuti, maaring sa umpisa ay maganda, pero alam ng Diyos na hindi mapapabuti, hindi para sa iyo, hindi para sa pamilya mo, sa relationship mo, sa career mo. Kaya nga, lahat ng plano, lahat ng desire ay ipagdasal natin at sabihin natin, Lord, gusto ko ito, but let your will be done. Pero yun ang maganap, Lord. Ang plano mo, ang gusto mo, tulungan mo ako, Lord, na mag-submit kung ano ang gusto mo. Tulungan mo ako, Lord, na maintindihan. Makita ko ang plano mo sa buhay ko, sa ministry ko, sa anak ko, sa pamilya ko. Kahit lahat-lahat ng area ng buhay natin, mayroong plano ang Panginoon. Yun ang magaganap. Yan ang magaganap. So, yung nangyayari po sa inyo ngayon, yan ay plano ng Panginoon, thousands of, hindi pala, ilang taon na ang nakaraan bago pa tayo pinanganak, meron ng purpose ang Panginoon. Bakit natin masasabing plano ito ng Panginoon, yung church? Because yun ang gusto ng Diyos. Alam natin ang gusto ng Diyos ay magsama-sama mga Kristiyano, magkaroon ng church para sama-sama magsumamba, manalangin. Hindi natin ito maipagkakailang, hindi ito plano ng Diyos. Plano ito ng Diyos. Kaya nga yung ano pa rin, yung makita nyo po yung DOCC Pampanga, hindi naman natin plano. Yun ay may purpose ang Panginoon na magpiprevail. Yung mga circumstances kung paano na-attach sa atin ng DOCC Pampanga, hindi natin alam. Bigla na lang nangyari. The purpose of God will prevail. Purpose ng Diyos doon sa mga namumuno doon. Purpose ng Diyos, bakit tayo nandito ngayon? Kaya nga, madalas nag-uusap, di ba, na-express ni Lynn ang sitwasyon ng church na ito. Napakaliit ng resources natin, pero the purpose of God will prevail. Makikita natin, imposible ang DOCC na mga ilang miyembro lamang na ganito kaliit ang pera sa bangko. Pero merong outreach sa Pilipinas. Again, it's the purpose of God will prevail. Pagka-purpose naman niya, tutulungan niya tayo. Pero meron din tayong dapat gampanan. Okay? So we can make plans, but the Lord's purpose will prevail. Kung purpose ngayon ng Panginoon ang masusunod, pagdasal natin, ang sitwasyon natin, na yan ang maganap kahit kung naman ang desire natin, kahit salungat sa Diyos yun, sa plano ng Diyos, ipagdasal natin. So I'm not saying po na huwag nyo ng pagdasal ang pumunta sa ganon, magkaroon ng edukasyon na ganon, doon ako mag-enroll, doon ako mag-apply, yun ang magiging karelasyon ko. Hindi naman sinasabing hindi nyo na i-desire. Kaya kailangan ipagdasal nating maigi. Ang maganda po, para sigurado tayo na ang desire natin, ang gagawin natin ay under the will and purposes ng Panginoon, kailangan maiba ang focus natin. Maiba ang focus. Ito po kasi sinasabi. Saan ka magpo-focus? Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him, God the Father has placed His seal of approval. Ano ba yung sabihin na, hindi ibig sabihin hindi na tayo magtrabaho para sa pagkain. Binigyan lamang po ng Biblia ang pagkain. Ang pagkain kasi, bibilin mo, lulutuin mo, maya-maya, kinabukasan, di ba Steve, na papanis. Spoils daw yon. Pero ang hanapin mo daw pagkain, nananatili at tatagal ng habang ng walang hangganan, eternal life. So, ibig sabihin po, mga bagay na maka-Diyos, mga bagay na eternal things, yung ginagawa niyong pagba-Bible study, pag-attend dito sa church, pagkanta sa Panginoon, yun po ay mga eternal na hindi mapapanis, hindi mabubulok ang ginagawa ginagawa natin sa Panginoon. Ang pag-aaral po ng Biblia, yan ay kaya naintindihan natin ang buhay natin ngayon at naintindihan natin ang kahantungan natin.
Okay? So, hindi sinasabing wag na tayo magtrabaho, sinasabi wag doon naka-focus ang mga bagay na, ang mga pag-iisip natin sa mga bagay na one day iiwanan natin. One day ay mawawala. One day ay mabubulok, masisira. So, hanapin natin things na dadali natin sa eternity. And that is our salvation, our love, our faith, our humility before God. Which the Son of Man, sino po yung sinasabi pagka Son of Man? This is another title of Jesus Christ. Son of God, Son of Man, pertaining po kay Jesus Christ yan. Sino magbibigay sa atin? Which Jesus Christ will give us. For in Him, God the Father has placed His seal of approval. Kasi si Jesus Christ ay katanggap-tanggap sa Panginoon, the only begotten Son of God. Kung ano man ang hilingin natin sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi, makakasiguro tayo na bibigyan natin. So ano naman hihingi natin kay Kristo na sigurado ibibigay niya? Yung mga bagay po na hindi naman pangkasalukuyan, yung mga worldly pleasure lang natin. Kung anything you ask Jesus Christ that relates, pertain your eternity, ipagkakaloob niya yun. Forgiveness, mercy, grace, compassion. Okay, willingness to share the gospel, willingness to serve Him. So yung po, pag pinagdasal lang natin yon sa pamamagitan ni Kristo, yun po ay ibibigay sa atin. Which of the Son of God will give you? Will give you. Hindi ipagkakait, kundi ibibigay sa atin. So I hope na bless po kayo ngayong umaga sa ating pong napag-aralan na yan po maganda ang katayuan natin. So wala pong nagkamali, walang magsasabing hindi ko to gusto, hindi ko to desire, hindi ko to plano. Yes, hindi mo plano yon, but you will see that what's happening in you now is because God has planned that long time ago before you were born. Okay, let's call on the music ministry and let's worship God. This is something na I hope the mga kasama natin sa nanonood ngayon ay maniwala. Okay. Anyone who wants to be prayed for, kailangan ng prayers in relation po sa ating napag-usapan or kahit wala pong relasyon sa ating napag-usapan, if you need prayers in any area po ng buhay nyo. So we can pray while the worship team is singing the song. Let's take this opportunity. Doon po sa mga nanonood, if you need prayers, let us know. You can come here and we can pray with you any time po, any area. But let's worship God. No majesty that we would look upon Him, despised by men and made to die. No beauty that we ever would desire. Tears of sorrow in the Savior's eyes. Death could not hold you. You overcame the power of darkness.
His father turned his face till it was finished. As his suffering servant gave his life, death could not hold you. You overcame the power of darkness, the power of rain. Victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. Victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. I wasn't worthy. I was unworthy, so undeserving. You made me free, Lord. Yet you made me free. So amazing. It's so amazing that this King would do this for me. I was unworthy, so undeserving, yet you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. I was unworthy, so undeserving, yet you made me free. It's so amazing that this King would do this for me. Victorious King, Savior of all, risen in glory, whole of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. Victorious King, Savior of all, risen in glory, hope of the world, ruler of nations, the heavens resound, creation adores you, and we will bow down. Creation adores you, and we will bow down. Creation adores you, and we will bow down. We will bow down. Thank you. Lord. Pag-aralan po natin ngayon na maganda pong hinahanap ng Diyos sa atin ko, sa ating mga Kristiyano, we are devoted to one another. Devoted in one. In encouraging, in praying, para palakasin ang bawat isa sa atin. I'd like to call on Andrew. Let's pray for Andrew. Marami pong pinapagdaanan si Andrew. I'd like Jeff and Arnold to pray with me sa ano natin. Pagdasal natin si Andrew. Marami siyang mga hinihintay na medical exams, marami siyang nararamdaman, maraming mga bagay na nangyayari sa kanya health-wise. But we believe there's a God who heals, na
He allows things to happen dahil meron siyang greater purpose, that this is all for His glory. So, but right now, as a church, let's pray for Andrew, ating mahal na kapatid na maraming pinagdadaanan sa kanyang hinihintay ng mga medical test, mga situation niya. So Lord, we come to you and pray for this beautiful brother of ours. Lord, ano man ang sitwasyon, hindi namin alam kung bakit nangyayari sa kabila ng kanyang matindi at mapagpakumbabang paglilingkod sa iyo, Lord. You're allowing things to happen. But we know, Lord, that there's a God who heals, who restores, who makes things right. So, Lord, dalangin namin kay Andrew, ang health, ang medical condition niya ay nasa iyong kamay. And we know, Lord, na may plano ka. You've got plans sa buhay ni Andrew. So, we pray, Lord, sa kanya po mga darating pang test, exam, mga specialist, mga doktor, kailangan niya makita, gamitin mo sila, Lord, para malunasan, mabigyan ng sagot at tugon ang medical condition, mga iba't ibang sitwasyon ni Andrew. And thank you, Lord, for his life, na paglilingkod, mababang loob sa church that we can see in him, Lord, the humility, Lord, na galing sa iyo. We pray, Lord, that his future is in your hand, his medical condition is in his hands. And Lord, we just ask and pray that the healing waters flow from above, from the top of his head to the soles of his feet. Lord, bless this beautiful brothers of ours. Bless him, Lord, tremendously, so that, Lord, makita namin, mapatunayan namin, we will witness how you will work through the life of Andrew, even in the area of health and strength, and through this, Lord, lalo pang papasok ang kanyang blessing and favor sa mga. Thank you, Lord, for his life. Thank you, Lord, for his leadership. Thank you sa kanyang mga ginagawa para sa church. We thank you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Bless you. Be encouraged. Be encouraged. Hallelujah. Okay, so short announcement po before I ask Jeff to close us in prayer. So next Sunday po ay ano natin sa Sydney tayo. Last Sunday of March. Ang bilis, no? Tapos na ang March. Last Sunday of March na next Sunday. So magkikita-kita tayo April na. So we'll have po we have Monday Bible study if you want to join us. And then we have Tuesday Bible study, and tapos meron kayong mga discipleship group meeting. Okay, so hope you can join us next Sunday. Okay, so let's ask Jeff to close us in prayer before we recite our benediction and our victory song. I hope you've been blessed this morning sa ating pong mga gawain dito. Yes po, tayo po'y manalangin po. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for such a beautiful Sunday, oh God. Truly po, indeed, Lord God, we can see DOCC, oh God, united in your name, Lord Jesus Christ. Lord, we thank you, Lord, for our dear Pastor Noel, Lord God, for using him, oh God, delivering your word today, Lord God. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita, oh God. Tunay po, ito'y tumagos po sa aming mga puso po, Panginoon. Lord, we just want to thank you, Lord, na kami po yung tutulungan, O Panginoon, sa pang-araw-araw po naming buhay, Lord God, na ito'y aming maisakatuparan, Lord God, na ito'y aming madala, and sa pang-araw-araw, Lord, and it will really help us, Lord God, to grow, Lord God, more in knowing you and serving you, Lord God. And maraming salamat po sa yung grasya, Lord God, na yung binigay sa amin for free, Lord God. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa nyo at gagawin pa po sa bawat isa po ng miyembro ng simbahan ito, Lord God. Maraming salamat, O God. Dalangin po namin sa mga susunod na araw po, Panginoon, tulungan niyo po kaming mas makilala pa po kayo, Panginoon, sa pag-attend ng mga Bible studies, mga discipleship group, O God. Lord, bless this church, O God. Alam niyo po yung mga desires ng bawat isa po, Panginoon, ibinibigay po namin sa iyo lahat po, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po lahat ito. Nothing about us, but it's all about you, Jesus Christ. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Amen.
Okay, before our victory song, let's declare this with conviction from our hearts. Let's read this together. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. The The God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you, everyone. The worship has ended. Thank you for those who join us. Thank you. Let's have our victory song. Hallelujah. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm knocking at my door today. I ain't gonna let it in. Worry wanna steal my joy away. I ain't gonna let it win. I'm a blessed day. I'm a child of God. I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. That His heart beat in my chest. It doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. When I come the problems that I see, when I count the days so good to me, got me going all day long. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. It doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. I'm so blessed, got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. Best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. So blessed, I'm so blessed. God is heartbeat in my chest. Doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. Doesn't matter about the rest. I got you, Lord. I'm so blessed. Best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. Best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. Blessed, hallelujah, I'm blessed. I'm so blessed. Hallelujah, I'm blessed. All that matters by the rest. By God, Lord, hallelujah, I'm blessed. Thank you, everyone. God bless.